Unang araw after ng New Year's Day, eto, maulan, at ang maganda, malamig. Ang pinakamasaklap sa first day ng New Year ay ang makita mong panis na ang palabok. Ba't bang hindi namin nalagay sa ref? Ay dahil nga siguro sa sobrang pagod at nagkaantuka na. So ngayon, itatapon na natin siya. Maya-maya lang ng konti, or maybe bukas, parang gusto ko pa rin siyang makita, ay lilikumin na natin ang Christmas tree. Bukod sa aking pamilya, naalala rin natin ang kaibigang si Banak kasi bago siya inatake, dito siya natulog noong January 1. January 2, na-stroke na siya. Ang bilis ang panahon. Bahagi rin ng bawat selebrasyon ang pag-iinit ng ulam kinabukasan. At ngayon eto, iinitin natin siya. Para ulam natin mga 2 days pang ulam to. Tapos saka na tayo mag-iisda at magugulay. Pero ngayon pa lang, para gusto ko na agad magulay, natatakam na ako. Katatapos pa na ng bagong taon, pero naghanap na tayo ng ENT clinic. At baka sala may bukas na para sa ating tenga. Pero unfortunately, wala pa. Mga closed pa. Dito po sa amin ay bukod sa bagong taon, fiesta rin. Ayan. Happy Fiesta. Happy New Year. Patingnan ko yung aking tenga dito sa ospital. At baka bukas. Siguro naman. Ano yan, Neng? Ito din eh. Andiyan na tayo? Oo. Okay. Nang papakasakali tayo na a day after New Year ay may mga bukas ng EENT clinic para may pagamutan natin ang ating tenga na sa kasalukuyan ay hindi masyadong makarinig. Pagdating namin sa itaas, pinapabalik kami ng 2 p.m. kasi wala pa raw si Doc. Baha na naman sa amin. Ayan oh, tubig. Kina Dexter baha kaya hindi makapunta rito sa akin. Dapat may lakad kami. Ito na padala siya ng video. O diba? Ganito dito sa amin. Pinabalik ako ng alas 2 ng hapon. Ang gaganda ng parol. Pinabalik ako ng alas 2 ng hapon dito. At meron daw doktor na EENT. Tara. Nabigyan tayo number at wala pa rin si Doc. Pero tayo pabalik ng 3 p.m. Okay. Pinagyan ako ni Poroy. Yan. Magkabila. So, 3 drops ang bawat tenga. Yun. Ay, kalalagay lang na rin. Kaya, para pumasok muna. Mamaya ko nagkakanto sa inyo kung anong gamot. At saka yung mga sinabi ni Doc. Bingengot. Ayan, so tayo po ay itong gamot natin sa mukha, iba. Eto, hindi ordinaryong sabon. Tapos, bago tayo umalis, ari din, bago tayo napunta ng Japan, so meron po tayong ginagamit. Siyempre naman, yun. Tapos, mamaya ko ipapaliwanag, ari Pagkatapos ito, ang ating sa ulo, iba rin. Charang! Ayan. Iba rin. Kala nyo, ha? Ay, basa na pa yung buhok ko. Ako kasi liligo ako. Mga 15 minutes, ay di dapat meron, ha? Binababad ko muna. Yung kulay pula siya. Kulay pink. Tapos, kagaya din ng shampoo, Sa mga bagong nanonood lang, meron tayong parang light psoriasis na na-detect sa atin nung college pa ako sa UST. And then papalik-balik siya, hindi na siya kumakapalang marami hanggang sa, dito nawala na. May ilan sa dibdib at saka yung sa scalp. Tapos nagkakaroon ako ng dito kaning, nagkakaroon ako ng parang mga, yung ginagamot ko rin siya, at papakita ko ang gamot ko mamaya, yung parang mga
dandruff sa mukha. Ginagamot ko dati ang aking katawan ng Selsun Blue shampoo. Imagine, shampoo ang ginagamot ko ang pinagsasabon ko sa katawan. So gumaling siya. Ngayon, ito na mga bagong bigay sa atin ng ating ang dermatologist. Kaya lang minsan, nakakatamad na nag-i-edit ka, tinatamad ka na maglagay, mga ganun-ganun. So hindi talaga ako nagko-consistent. Eto, syempre mamaya na. Di ba sabi ko nga, liligo mo na ako, okay? Kunin na natin itong papaswerte dito. Nilagyan natin ito ng 168 pesos dahil ito ang sabi ng pamangkin kong mahilig sa ganito. Kaya sumunod tayo. Wala namang mawawala kung sumunod tayo. Pero may nawala. Eto. Kukunin ko na siya, gagamitin ko na siya. Siguro naman di mawawala ang swerte pag ginamit ko na siya. Ay, bibili ako ng itlog eh. Wala ng kwarta, nagkaubusan na. Bibili ako ng itlog at saka hawot. Ay, wala eh. Walang laman. May kumuha. Ay, paano ngayon? Ay, di wala tayong ulam. Nasaan na yung Lucky? Oh. Tinakta ko na. Walang laman. Sobrang yung parang ugong lang ng kulilis ang naririnig ko. Yung mga tumataan tricycle, hindi ko na marinig. So, sinearch ko ngayon sa Google kung bakit ganun. Ay, yun daw. Usually daw ganun talaga kapag undergoing treatment, especially 1 or 2 days pa lang nakakalipas. So, malalaman natin. And then, pakita ko sa inyo yung gamot. Ito yung eardrop na ibinigay sa akin ni Doc. Earwax. Yan, earwax. Yun. So far, not good. Kasi nga wala akong marinig. Kala nyo so far so good Maglalagay ako ngayon. Ayan, so, syempre, sinearch ko rin kung paano ilalagay, kung ano yung tama, meron pa mga ganun-ganun, plus, yan, massage, merong itataas pa to, ganun, o kaya ay naka-lie down, tapos yung ulo may nandun, nandito, kung nandito ilalagay, tapos yung sa kabila, kung dito ilalagay, mga ganun. Ako na lang gumagawa. So, maglalagay ulit ako mamaya. And then, pag medyo feel ko ay nasa loob na, ay di pwedeng lagyan ng bulak para hindi siya tumagas. Ang hirap pala ng bingi nang mahina ang pandinig. Hindi mo marinig kung pinag-uusapan ka na kasi yung dati, yung bulong-bulong lang dito. Pakinig ko pag nandini ako. Ngayon wala na. Hindi na talaga. So, yun ang latest. And then sabi ni Doc, actually yung doktor, ay estudyante ko nun sa personal development kasi nagtuturo ko sa mga bata, yung mga 3 years old pataas. So yung doktor na yun, 3 years old siya before. Actually, alam ko na doon, pero syempre, pa-innocent ako na parang, sabi kasi niya, familiar daw ako. Sabi ko kasi nga parang ko din syempre ganun muna tayo kasi baka mapahiya tayo. So yun, siguro ayaw din lang niya. Actually, super liit pa niya so maaaring di talaga niya ako matandaan. Although yung mukha ko, medyo familiar nga sa kanya. Pero kapatid niyang panganay, mga 6 or 7 na nun, yun siguro tanda ako nun. 3 sila magkakapatid nun. Yung 2 lalaking pumasok sa akin. Personal development, modeling, conversation skills, yun, confidence building, konting kanta, sayaw-sayaw, yun, rampa-rampa, acting, yun. So, ang acting, nababalik ako ng Friday. Kasi nabanggit ko sa kanya before, nagkaroon na kasi tayo ng ganito dati. Nabingi tayo. So nagpunta tayo kay Dr. Orcancia, yun yung hinanap ko ng isang araw. Pinompa kasi na ako. Ang tatapang ng sikmura ng mga staff, ng mga nurses, ng mga, yung mga natatrabaho sa ganong clinic. Saka, bukod sa doktor. Imagine, binobomba to, may lumalabas dito, sinasahod ng assistant. Oo, akong medyo nadidiri. Kaloka. So, lumaki ako ng Friday at sabi niya, so yun, baka ganun din ang maging technique kapag hindi pa nito napawi, natanggal. Actually, nung ginaganon niya na tinitingnan niya to, pinakita niya sa akin kasama si Puroy, sinamahan ako. Pinakita niya. So, ibig sabihin, there's something interesting and a little bit creepy siguro or
or weird na nandun sa loob or something na nakakatakot. Siguro ganun. Na hindi magandang tingnan. I mean, so pinakita yan sa pamangkin ko. Din mo, tumigat na mo. So yun. Oh. So sabi ni Poroy, parang yun daw, yung mga balabalahibong ganun. Tapos parang may naka-block na ganun, na parang dark. Yung parang ganun. Parang black hole sa galaxy. Yun. And then, malalaman sa Friday kung paano. So, ito po ay 3 times earwax. 3 times isang... So, tinanong mo niya ako kung ano oras ako natutulog, nagigising para may adjust in time. So, parang 4 o'clock yung isa, and then 9 a.m. yata. Basta 8 hours, 8-hour difference bago ka maglagay ng sunod. Yun. So, okay, yan po ang ating latest o update sa ating problema sa tenga. Yun. Hindi na pagtanto mula sa bibig ni Doc, ito bagay sa sipon or what. Basta, yun nga siguro, merong sa internal, may something na dapat tanggalin. Siguro lulusawin pa lang niya. Pag hindi nalusaw, sa kanya pupumbayin siguro. Okay? So yun. Umuulan na naman at maghahalongkat ako ng mga pagkaing natira sa ating medianoche. Baka meron pang konti kasi nga wala na tayong naibili ng itlog. Wala na tayong naibili ng tuyo para sa mga kasama ko. Kasi balak namin magtuyo at itlog. At ano pa? At isda. Kasi walang mabili ng isda rito. Kaya tuyo muna sila. O kaya pansit kanton. Pero ayoko ng pansit kanton eh. Pinakadala sa siguro yung yung itlog. Mag-itlog na lang ako kahit medyo baka maka-apekto sa atin medyo malasa. Pero saka wala tayong pera. Kagastos din eh. Diba? Kaya nga binuklat ko yung aking wala nang pambili ng itlog. Okay, so this is your friend Roberto. Saya nagod ko sa imas at another year, another chapter ng ating buhay. Whatever, life must go on. Ng bonggang-bongga. This is your friend Roberto. Saya nagod ko sa imas at mabuhay lahat ng Pinoy sa mansulong ng world. But all of you more and more and more and